Dala ng labis na kalungkutan, kabiguan at kapos na pananampalataya, hindi naniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa, pinasimulan ni Sistera Faustina Kowalska. Ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa dakilang nahabag ng Panginoon, ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay walang iba kundi si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayon. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang nitong banal na misa sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinagdiriwang din natin ang linggo ng banal na awa. Hingin natin sa Panginoon ang mga biyayang ating kinakailangan at ang mga taong pinagdadasal din natin sa kanilang mga pangailangan. At para maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo, tumahimik tayo sandali at pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may saloob sa mabuti ng lahat ang kalaklikisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumana upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Isinalaysay ni San Lucas ang makapangyarihang bisa ng muling pagkabuhay ni Jesus sa sinumang nanalig. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinayo ng mga sinaunang Kristiyano ang pamayanang nananalangin at nagkakaisa sa pag-ibig. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mga kapatid, ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang mga kahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idiniragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Buting po'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Buting po'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa puon, sila'y napipilan. Dahilan sa puon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Buting po'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ipinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas sa tuwa kung mananalig tayo kay Kristong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo.
dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong mga puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapini ng mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ko ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.
Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, itong mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Easter! Apo, kasi ngayon ay pangalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayong linggo rin ito ay pinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. Ito yung dakilang awa ng Diyos. Kaya tayo po'y mahal ng Panginoon at tayo po'y luban niyang binibigyan ng awa at pagmamahal. Kaya pwede po bang batiin ninyo yung katabi? Sa kanan po, pakisabi po ng, mahal ka ni Lord. Sa kaliwa naman, ikaw rin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay mahal niya at tayo po ay binibigyan niya ng awa. Ito pong kapistahan ng Divine Mercy ay itinalaga po ni St. John Paul II sa pamamagitan ng kanyang pang-uunawa ng pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ni Santa Faustina Kowalska, isang Polish nun, isang madre sa Poland. At ito ay isinunod doon sa Easter Sunday kasi nga po itong muling pagkabuhay ng Panginoon ay pinadaman niya yung buhay na kaaya-aya. Wala pong yung mga taong sa pananaw ng Diyos dapat maghihirap, dapat po ay magkasakit, dapat po ay walang dangal. Lahat po ay tinatawag nating mayroong kaganapan ng buhay. Sa English pa yun, fullness of life. No? Walang mga taong hindi tinugunan ng Panginoon. Nung siya pa ay kasama ng mga apostoles. Di ba yung mga may ketong pinagaling niya? Yung mga paralitiko, pinatayo niya, pinalakad niya. Yung namatay na si Lazaro at yung anak ng isang balo, binuhay niya. At yung mga nagugutom, pinakain niya. Yan po yung awa ng Diyos. Kaya napakalaki po itong isang tema ng ating pananampalataya, yung awa ng Diyos. At yung pagiging tao niya, ay nanggagaling din po yun sa awa niya sa atin. Nailigtas na tayo sa kasalanan. Kaya ito po ay napapaloob nitong ating pagdiriwang ng Divine Mercy, yung dakilang awa ng Diyos. At
hindi niya tayo pababayaan. Mahal tayo ng Panginoon. Tayo po ay mapalad. Pinagpala tayo lagi ng Panginoon. Mapalad tayong lahat. Kaya muli po, sabi po sa katabi niyo sa kanan, malapalad ka. Sa kaliwa naman, malapad ka. Malapad ka sa awa ng Diyos. Amen. Di ba yung bilbil, malapad? Lalapad yung bilbil natin pag hindi na tayo nagdadasal. Yung sa halip na lalapad yung ating kaluluwa at yung ating spiritual na buhay, anak ko, hindi na nagsisimba, hindi na pupunta sa simbahan at nakikisama sa kasambayanan upang purihin ang Diyos at hingin ang mga biyayang binibigyan niya sa atin. Kaya yung iba pong mga kapatid nating hindi po nagkakaroon ng buhay espiritual, madali po silang bumitaw sa buhay. Yung yung incidents ngayon ng suicide, lalo sa mga kabataan, tumataas. At yung mga, lalo sa dinaranas natin ngayon, mga kahirapan, sobrang taas ng presyo ng mga bilihin dahil tumaas yung presyo ng langis. Yung may nakausap po akong driver, sabi niya, Father, alam nyo, wala na akong maibigay sa aking pamilya. Kung hindi naman ako magtatrabaho, ano pang gagawin ko? Parang kapit sa patalim na lang. No? Mayroon siyang 100, 150, yun na lang natitira. Kahirap ng buhay. Kaya lang, tayo pong mayroong pananampalataya sa Diyos, sinasabi po natin, malalampasan natin yan. Yan po yung sinabi niya. Sabi niya, alam ko po, nandyan lagi ang Diyos. Malalampasan din natin itong lahat na ito. Mga suliranin ng buhay. Kaya ito po, pinagpala at mapalad tayo, nandyan ang Diyos. Ngunit, hindi po sa lahat ng panahon maunawaan natin. May mga pagkakataon, tinatanong natin. Nanonood po ba kayo ng yung The Chosen na series? Napakaganda po itong, tinatagalog na nila ngayon. Ano lang naman, 149, ay na-advertise ko na. 149 pesos per month nasa Prime Video. Siguro nanonood kayo ng Netflix. Yun, inano ko na yung aking subscription sa Netflix, nililipat ko sa Prime Video kasi nandun yung Chosen. May isa pong doon, may isang tagpo na kung saan si Santiago, si St. James, andyan pa yata ang Panginoon, nagsasalita. Nag-uusap po itong si Santiago at ang Panginoon. Kasi nga po, pinagaling ng Panginoon yung mga may sakit, yung mga lumpo. Ito namang si James, si St. James, isa sa mga 12 apostoles. Ano siya? Limping. Meron siyang kapansanan sa paa. Nagaganon siya. Mayroon siyang isang tungkod. Siya po ay, ibang may ninanais sana. Sabi niya sa Panginoon, hindi ko maintindihan, Lord. Bakit? Pinagaling mo yung mga tao. Ako, apostol mo ako. Kasama ako sa 12. Ngayon, isusugo mo kami kasi yun yung sending. Yung pagpapadala sa kanila sa iba't ibang lugar para sila'y magpalaganap ng mabuting balita. Paano ko, sabi ni St. James, paano ko masasabi sa iba na sila'y magtiwala sa iyo, sa Diyos. Kasi tayong lahat na sumasampalataya sa iyo at sa Diyos ay pagagalingin. At yung ating mga karanasan sa buhay ay malalampasan natin. Samantalang ako, meron akong kapansanan. Ang sagot ng Panginoon, Santiago, may mga dahilan ang Diyos. Bakit hinayaan niya yung mga pangyayari sa buhay para tayo'y matuto, para tayo'y magtiwala sa Kanya. At sinabi niya, alalahanin mo, marami mga tao sa mundo na katulad sa iyo, na may kapansanan.
sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag ng iyong pananampalataya, nagkapagbigay ka na rin ng inspirasyon sa iba. Na sa kabilang na iyong kapansanan, nagpupuri ka pa rin sa Diyos. Natauhan si St. James, no? Yung mga tanong natin, yung mga paghihirap natin sa buhay, yung mga naranasan nating mga kabigatan, minsan, hindi natin maintindihan. Ngunit, may dahilan po yun. Ito yung sinabi ng Panginoon. Kung magpupuri pa tayo sa Diyos sa kabila ng mga dinaanan nating mga paghihirap, yan ang pinakamalalim na pananampalataya. At ito po ang pagpapahayag nitong Divine Mercy. Ito yung pangalawang linggo ng muling pagkabuhay na nandyan po siya sa kabila ng ating mga pagdududa. Na katulad ni Tomas sa ating ebanghelyo ngayon, sabi niya, hindi ako maniniwala na muling nabuhay ang Panginoon hanggat hindi ko mailalagay ang kanyang daliri sa mga sugat ng kanyang kamay at sa kanyang paa at yung kanyang tagiliran. At yun yung tinatawag nating isang kahinaan ng tao. To see is to believe. Hindi po ba yung natin, maniniwala ako pag nakita ko na. Sa mata ng Diyos, magsimula muna tayo ng pananampalataya. Kabaligtaran po ang pananampalataya sa mata ng tao. Kasi nga po, kung para sa atin, to see is to believe, para sa Diyos na hiningi niya sa atin, to believe is to see. Mananampalataya tayo at makikita natin ang biyaya ng Diyos. Kaya ito po ang ating buhay na sa kabila ng ating mga dinaraan ng mga kapigatian katulad ni Tomas, mga apostoles, at yung kanyang sinasabi lagi, magtitiwala kayo. At kung tayo may pananalig at pananampalataya sa Diyos, meron tayong kapayapaan sa puso. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoon, peace be with you. Kapayapaan. By the way, alam niyo po yung paboritong ulam ng Panginoon? Paboritong ulam niya? Isda. Kasi sabi niya, fish be with you. Yun po yun. Kaya po, ako po ay paborito rin ko po ang isda. Fish be with you. Pero yun po yung kapayapaan, peace. Ang ibig sabihin, pag meron tayong kapayapaan sa puso, nagpapahayag po yan ng malalim na pananalig sa Diyos. At maglalakbay tayo tayo maging mapalad at malapad sa kanyang biyaya. Ang pagiging mapalad din ay katulad po ito ng biyaya din ng buhay na tayo po ay binigyan niya ng lakas at binigyan tayo ng kakayahan upang magiging saksi sa iba. At ngayon po, itong ating pagdiriwang, meron po tayong bibinyagan na si baby. Yan po ay pagpapahayag din ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos ng ating mga kabataan ay gabayan ng Panginoon. At si baby Lorraine po yun, yung nickname ay mabiyayaan ng kaliwanagan ng Panginoong Hesus na katulad din natin. At ito po yung Paschal Candle na sinindihan natin ng Easter Vigil. Simbolo po yan ng kaliwanagan. Simbolo po yan ng gabay ng Diyos. At siya mismo yan na magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay upang tayo po ay mamuhay na may ganap o tinatawag nating fullness of life at lagi po tayong pagpapalain at manatiling mapalad at malapad. Amen. Kaya po ating ipapahayag ngayon ang ating Magsitayo na po tayo. pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakos sa krus na matay inilibing. Nanaog si kanurunan ng mga yumaw. Nang may katlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit.
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Isusunod na po natin ang pagbibinyag. Magsiupo na po. Tinatawagan po ang magpapabinyag, mga ninong at ninang, kasama rin po kayo. Pupunta po sa harap ng altar. Yung mga ninong at ninang, dito po kayo sa... Mga kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na si Baby Ayla Riuna Diquinia, na maging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag. Mangyari po lamang ni pahayag ng inyong layunin ukol sa inyong mga kay Baby Ayla na bibinyagan. Para po ito sa magulang. Bilang mga magulang ni Ayla, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo, Pat. Nalalaman ba ninyo ang kalakip ng kahilingang ito, ang panlagutan na hubugin ang inyong pabinyagan sa diwa ni Kristo? Opo, Father. At ang mga ninong at ninang naman, marami pong ninang at ninong si Ayla. Maraming gift. Mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na kain ng inyong inaanak ni si Ayla sa pananampalataya? Opo, Father. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang iyong anak sa pamamagitan ng pag-cross sa kanyang noo. Kaya tiniyahan ko kayo mga magulang, ninong at ninang upang crossan sa noo si Baby Ayla. Mga ninong at ninang din pati-cross yung noo. Mga kapatid, mayroong mga katanungan po dito sa ating pagbibinyag. Kayo po ay sasagot. Mga minamahal na magulang, ninong at ninang, kung tayo binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya tayo na makabangon at makabagong buhay bilang tanda ng iyong pananagutan sa paghubog ng iyong anak ayon sa banal na aral. Sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo binyagan at talikuran ang lahat ng kasalanan at kasamaan. Para po sa magulang at ninong at ninang, may mga katanungan po at pakisagot ko ng opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, Father. Exactly. Yung hindi po malakas na sumagot ay hindi tinakwil si Satanas. Okay, itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Yan po ay ating payag ang ang inyong pananampalataya. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
ipinako sa krus, namatay, inilibing. Muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Diyos Ama. Opo, sumasamantala po sa Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, Opo, sumasampalataya kami. Parang humihina po ang ating sagot. Yun ating ang pananampalataya. No, sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ay binyagan na natin si Baby Aina. Mga ninong at ninang, pakihawak din po. Baby, kahit saan part. Baby, Ayla, ikaw ay binibigyan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tulog na tulog si baby. Ngayong naganap ng Diyos namang Panginoong Hesukristo ng muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawang si Baby Ayla sa kanyang pakikisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpasawalang hanggan. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahid dugis ang kanyang karangalan hanggat matamon niya ang buhay na walang hanggan. Meron po kay Kandila. Ay, galis dito para sa mga ninong kanina. Ay, sindihan niyo po kayo. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bagong binyag sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang. Naway mag-alab ito sa kanyang kanilang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Ang kandila po ay nagpapahayag ng ilaw mula po sa Panginoong Hesus. Pero yung kandila din po ay nagpapahayag ng papel ng mga magulang. Kayong ilaw ni Baby Ayla. Ganon din mga ninang at ninong. Hindi lang po kayo magbibigay ng gift tuwing birthday at Christmas. Diba yung pag Pasko ay magtatago yung ibang ninong at ninang. Hindi naman. Kayo po ang pinakamahalagang gift nyo ay yung pananampalataya, no? Para lumaki si Baby Ayla na may liwanag mula sa Panginoong Hesus. Kaya ito po ay ating tatandaan na itong pagbinyag ay maging kaanib na siya ng ating pananampalataya at lumaki siya sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya naging anak, kaya Baby Ayla ng liwanagan kay Kristo, dumulog tayo sa ating Ama ng bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro
sa atin ng Panginoon. Tayo na po ay babalik na sa upuan. At pakipatay na lang po yung kandila. Palakpakan din po natin si Baby Ayla na bagong binyag. Magsitayo na po tayong lahat. Sa halip po ng panalangin ng bayan, dasalin po natin itong pagtalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Manalangin tayo. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang Ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging mawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay kaysa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumalduman na kasalanan, laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastanganang ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga pangabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na may pamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawalan ng pag-asa. Kundi may lubos na pagtitiwala, ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawala ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ang lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa. Magtiwala sa iyong awa at lawalhatin ang iyong awa. Magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo, kami iyo ng lubos. Amen. Ngayon po ay susunod na natin ang pag-aalay. Magsiupo na po tayong lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagdadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang panahon ng paghain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang dilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsulod po tayo. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugon ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon naming Papa, ni Pablo Virgilio naming Obispo, ang lahat ng kaparian, at ang iyong sambayanan na narito ngayon. Alalahanin mo rin ang lahat naming mga kapatid na naimlay, na maasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kay San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kay San ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, tawagin natin ang ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus Kristo.
Hiniling namin, Panginoon, na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, siya nagpapatawad ng ating mga kasalanan at siya na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya sangguni ang aming kahilingan. Natulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kari ay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kayapat. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, magsisipo po tayo para sa pasasalamat, panyaya at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, lay Eucharistic ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming. Pasalamatan din natin ang ating misa ngayon. Ang sponsor ng ating misa ngayon ay ang San Juan Chapel, next week ang Santa Teresa. At pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father J.R. Babor, MSc. Patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kombento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging kwasay paris. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Magkakaroon po ng community census o survey ang mga chapel officers at coordinators ng mission station sa Sabado, April 18. Magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga. Ito po ay para i-update ang ating talaan. Sana po ito ay suportahan natin at ito'y patuloyin sila sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumiyo rin. Magsigo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, lingatin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo, na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan, kahit sa krus siya'y namatay, at ngayon siya'y ay nabubuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.